Samantala, inaasahang liliwanag na ang kinabukasan ng halos 200 na dating mga rebelde sa Cagayan Valley na piniling sumuko at magkaroon ng normal na pamumuhay. Ito ay sa tulong ng financial assistance at suporta sa pangkabuhayan mula sa pamahalaan. Silipin yan sa sentro ng balita ni Diane Monica Tukay. Bagong simula, bagong pag-asa. Yan ang nais iparamdam ng National Anti-Poverty Commission at Department of Social Welfare and Development Region 2 sa pagbibigay ng financial assistance sa 193 na former rebel sa rehiyon. Sa handog pag-asa ceremonial assistance to 193 peace advocates for peace building and community transformation sa Curva, Pamplona, Cagayan na pinangunahan ni NAPSI Chair Lopez Santos III. Bahagi ito ng anti-insurgency program ng nasyonal na gobyerno para sa masaganang kinabukasan ng mga dating miyembro ng CPP-NPA. Ilan ba tayo na-recognize sa mga local government units at sa ating mga basic sectors? At naipaparating natin itong mga pag-request ay mga formality lang ito, mga requirement para mga proseso at makita natin ano ba talaga yung kailangan mga request ng ating mga pamamayan. Tumanggap ng tig 10,000 pesos na assistance ang mga peace advocate mula sa 1.9 million pesos sa ilalim ng Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Ito lang yung panimula. Later on, we can advocate na they go into an association. No? And then later on, pwede natin i-refer po sa mga other agencies who are into providing additional livelihood activities. May mga binhi rin silang natanggap mula sa Department of Agriculture na magagamit sa pagsasaka. Samantala, suportado naman ng PNP ang pagbabagong buhay ng mga binansagang peace advocate. Lalong pinagtibay ang kanilang pagtitiwala sa gobyerno. Ang gobyerno hindi nagpapabaya sa kapakanan ng bawat isa, lalong-lalo yung former rebels, yung mga kapatid namin nasa kabilang panig. Diane Monica Tukay, para sa Bayan.